Ngunit sinabi ni Naruko na bago magsalita si Teshima ay maghintay muna ito dahil ipapakita niya rito kung ano ang kaya niyang gawin. Nagpalit si Naruko ng mataas na gear at nagbago ng ruta para malampasan si Teshima, ngunit naabutan pa rin ulit siya nito at sinabing talagang hanggang doon na lang si Naruko. Dahil doon ay inisip ni Ima Izumi na kahit malampasan nila iyon ay kayang-kaya pa rin silang durugan ni Teshima, at kaya silang talunin yun sa pamamagitan ng lakas sa pagpadyak na nanggagaling sa mga hitan yun. Sa isip naman ni Teshima, kailangang tanggapin ni Naruko na hindi nito kayang talunin silang dalawa ni Aoyagi, sabay turo na malapit na sila sa dulong bahagi, ang lugar na dinadaanan ni Aoyagi. Pagkatapos ay iniwan na ni Teshima ang tatlo at sinabi sa sarili na patuloy niyang ipamumuka sa mga ito ang katotohanan, at gagawin niya iyon ng paulit-ulit hanggang sa malaman ng mga iyon na imposible talaga ang gusto ng mga itong mangyari. At habang nangunggilailat ang lahat ay sasamantalahin nila ni Aoyagi ang pagkakataong iyon para makalamang dahil ganoon umano ang paraan para manalo ang isang team. Naalala ni Teshima na noon ay nakakuha lang siya ng pang-43 pwesto sa Chiba Road Race Tournament na ginanap sa Sakura City dahil hindi na nakatagal ang binti niya hanggang sa huling bahagi. Dahil doon ay sinabi niya sa sarili niya na sa susunod na school year ay ititigil niya na ang pagbibisikleta niya dahil kung hindi niya kayang manalo ay wala rin iyong patutunguhan. Nang unang araw ni Teshima sa school ay nakilala niya si Aoyagi. Tahimik lang ito at hindi pala kaibigan pero naramdaman ni Teshima na pareho sila ng pagkatao at naramdaman niyang gusto ring abutin ni Aoyagi ang gusto niyang abutin. Lumipas ang mga araw at hindi namalaya ni Teshima na bigla na lang ulit siyang bumalik sa pagbibisikleta at sumali sa cycling club kasama si Aoyagi. Ngunit pareho nilang hindi na kompleto ang laps na para sa kanila kaya hindi sila nakasama sa Inter-High. Halos mawalan sila ng pag-asa pero nang mapanood nila ang laban sa Inter-High ay nagbago ang lahat ng nararamdaman ni Teshima. Bigla siyang kinabahan at nagkaroon ng matinding pagnanais na makasali at mapabilang sa karerang iyon, kaya kinausap niya si Aoyagi tungkol sa dapat nilang gawin, hanggang sa napagkasundoan nila na gawin nila yun ng magkasama. Mula noon ay naging two-man team sila at nagsumikap ng husto para sa iisang layunin. Nag-research din sila ng iba't ibang stratehiya na magpapanalo sa kanila. Dahil likas na matalino si Teshima, siya ang tumayo bilang utak ng team, habang si Aoyagi naman ang tumayo bilang mga binti dahil isa itong mahusay na siklista, at iyon ang naging paraan ng dalawa para magamit ang lakas nila. Nag-isip si Teshima ng pamamaraan para mapalakas ng husto ang stamina ni Aoyagi, at gamit ang pamamaraang iyon, sa loob ng 6 na sunod-sunod na laban noong nakaraang taon nila sa karera ay nagawa niyang ipanalo si Aoyagi ng 5 beses. Pero napansin niya na palagi na lang humihingi ng pasensya si Aoyagi, gayong pareho naman nilang hinarap ang pagkapanalo nila. At ngayon, handa na ulit silang ipakita ang malupit na teamwork nila para sa Inter-High. Maya-maya pa ay napansin ni Teshima na malapit na sila sa dulo, ang ipinangako nilang ikatlong lap at pansin niya na wala ng sapat na lakas ang mga first year kaya kapag nakaabot na umano si Aoyagi ay matatalo na ang mga iyon at makakapasok na sila sa Inter-High. Gayunpaman, sinabi ni Onoda sa sarili na kailangang may maisip siyang plano para matulungan sina Ima Izumi at Naruko. Ngunit sinabi ni Teshima na hindi nila malalagpasan ang kahit sino man sa ganong kadilam na daan, sapagkat hindi naman umano ginawa ang pasilidad na iyon para sa night rides kaya konti lang ang mga street lights. Binanggit din ito ang tungkol sa yellow board na siya umanong tanda na hindi na pwedeng daanan ang lugar na iyon kapag gabi na, at sa tingin ni Teshima ay malapit na nilang makita ang board na tinutukoy niya. Ibig sabihin ay meron na lang kalahating lap ang mga first year para malampasan silang dalawa ni Aoyagi. Dahil doon ay inisip ni Onoda na hindi pwede iyon sapagkat hindi umano makakapasok ng Inter-High sina Ima Izumi at Naruko. Ngunit para kay Ima Izumi ay sinisira lang ni Teshima ang timing at momentum nila sa pamamagitan ng pagsasabi na lilito ang board na iyon anumang oras. Napangisi na lang si Teshima at sinabing umaayon ang lahat sa plano nila, at base sa plano niya ay malapit nang makahabol si Aoyagi, at kapag nangyari iyon ay tapos na ang lahat dahil malaking agwat na ang 5 kilometro. Nang mga oras na iyon ay pilit na nag-iisip si Onoda ng paraan at sinabing gusto niyang tumulong dahil para sa kanya ay parehong magaling, malakas, at astig sina Ima Izumi at Naruko pagdating sa pagbibisikleta. Natutuwa umano si Onoda pag pinapanood at nakakasama ang dalawa kaya dapat gawin ng mga ito ang lahat ng kanilang makakaya para makapasok sa Inter-High, at kapag tumuloy ang dalawa ay gagawin ni Onoda ang lahat para makahabol. Pumantay ang dalawa kay Onoda at sinabing hindi nila kailangan ng plano, sapagkat ang kailangan lang ay gamitin ni Onoda ang pamamaraan nito sa pagpadyak. Sinabi ni Ima Izumi na subukan ni Onoda na sirain ang pader na iyon gamit ang mga binti nito, at anuman ang mangyari ay tutulungan umano ito ng dalawa. Hindi nagtagal ay umabante na si Onoda pero nang makita ito ni Teshima ay sinabi niyon sa sarili na inaasahan niya nang mangyayari iyon. Kung hindi umano na paghandaan ni Teshima ang estratehiyang iyon ay siguradong may pag-asa pa ang mga ito, kaya naman inisip ni Teshima na sirain ang natitirang pag-asa ni Ima Izumi at Naruko. Napag-aralan na rin niya noon ng mabuti ang bawat galaw ni Onoda kaya niyang tapusin ang paghabol nito sa kanya sa loob ng 60 segundo.
Maya-maya pa ay naabutan na ni Onoda si Teshima pero hindi umano ito papayag na mauna si Onoda. Madali lang naman umanong basahin ang kilos ni Onoda kaya kaya niyang mahulaan ang estilo kung paano ito mag-isip. At isa pa ay marami pa siyang natitirang lakas na hindi tulad ni Onoda na naibuhos na ang lahat ng lakas para maunahan siya. Sa mga oras na ito ay may 30 segundo pa at sa loob ng 30 segundo na iyon ay tuluyan na umanong mawawala ng lakas si Onoda. Hindi nagtagal ay natapos na ni Teshima ang 60 segundo, ngunit hindi siya makapaniwala nang bigla siyang maunahan ni Onoda, bagay na ikinatuwa ni Naruko. Natutuwa rin si Imaizumi dahil palagi umanong nahihigitan ni Onoda ang mga inaasahan niya. Samantala, saktong sa tapat ng finish line ay ginamit ni Tadakoro ang kanyang interval at itinanong nito kay Kinju kung nilagay na niyon ang karatula na bawal dumaan doon. Habang hindi pa rin matanggap ni Teshima na nalampasan siya ni Onoda ay bigla namang sina Imaizumi at Naruko na ang sunod na lumampas sa kanya. Dahil doon ay napahinto na si Teshima sapagkat hindi na rin ulit nito maigalaw ang mga binti niya. Kinalalayan naman ng dalawa ang noy ng hihina ng si Onoda dahil nagamit niyon ang buong lakas para malampasan si Teshima. Pagkatapos ay pinalakas ng mga ito ang loob ni Onoda sa pamamagitan ng pagbanggit ng tungkol sa hangarin nito na makasali sa Interhigh kaya muli ay nabuhayan ng loob si Onoda para tapusin ang 1 kilometro. Hindi nagtagal ay nakarating na si Aoyagi sa tapat ng pinagtigilan ni Teshima at doon ay humingi ito ng tawad dahil hindi umano niya natupad ang pinag-usapan nila. Umabante lang si Aoyagi at sinabing sumunod sa kanya si Teshima at siya na ang bahala dito dahil hindi pa umano tapos ang laban at sasali pa silang dalawa sa Interhigh. Dahil doon ay nabuhayan din ng loob si Teshima kaya tumayo na ito at muling sumakay sa bisikleta. Habang inaalalayan si Onoda ay narinig ni Imaizumi ang mabilis na tunog ng paparating na 2 bisikleta kaya sinabi niya kay Onoda at Naruko na bilisan pa ang pagpadyak dahil hindi pa sumusuko ang mga iyon. Tulad ni Tadakoro ay huminto muna rin si Makishima upang masaksihan ang laban sa pagitan ng first year at second year. Para kay Tadakoro, ang mga second year umano ang mananalo dahil siya ang nagsanay kina Teshima at Aoyagi kaya alam niya ang kakayahan ng dalawang iyon. Nagpakita umano ang dalawa ng kakaibang kahusayan noong panahon na sinasanay niya pa lang ang mga iyon at talagang desidido ang dalawa na makasali sa Interhigh. Nagsanay din ang dalawa na maging perpekto ang paghinga at postura nang sa ganon ay hindi ang mga ito maapektuhan ng ihip ng hangin at ang dalawang iyon lang umano ang may kakayahang gumawa ng bagay na iyon, ang synchronized straight twin. Sa sobrang bilis ng dalawa ay pinayuhan ni Imaizumi si Onoda na huwag magpakampante dahil habang tumatagal ay mas lalo umanong bumibilis ang takbo ng mga iyon. Nagpatuloy ang tatlo sa pagpedal pero nagulat si Onoda nang makitang hindi sila nakakaagwat ng malaki sa mga second gear. Ikinwento ni Tadakoro sa dalawa na habang ang mga second gear noon ay unti-unting nanghihina at bumabagsak na parang gamo-gamo ay sumama sa kanya sina Teshima at Aoyagi dahil nais umano ng mga iyon na maging mas mabilis. Dagdag pa ni Tadakoro na nakumpleto ng dalawa ang mga pagsasanay na ibinigay niya at tinapos iyon ng walang reklamo. Nang mga oras ding iyon ay ipinaalala naman ni Teshima kay Aoyagi ang mga itinuro sa kanila ni Tadakoro noon, na isa lang ang dapat nilang isipin at yun ay ang kailangan nilang manalo. Para naman kay Onoda ay hindi siya papayag na maunahan sila ng dalawa kaya sinundan niya lang si Naruko, ngunit hindi niya napansin ang naka-azling bato na siyang naging sanhi ng muntikan na nitong pagtamba. Sa sandaling iyon ay naabutan agad siya ng mga second gear at tuluyan ng nalampasan. Nang mga oras na iyon ay 250 metro na lang ang kailangan nilang padyakin, kaya aalalayan sana ni Naruko si Onoda pero pinigilan ito ni Imaizumi dahil matatalo umano ito pag nagpakita ito ng kahinaan. Nagalit si Naruko at ipinaalala kay Imaizumi na pinilit akyatin ni Onoda ang bundok na iyon para sa kanila, pero para kay Imaizumi ay kailangan nilang umabot sa finish line at iyon lang ang importanteng magawa nila sa ngayon dahil ginawa iyon ni Onoda para siguraduhin na makasali sila sa Interhigh kaya hindi nila iyon dapat sayangin. Dagdag pa ni Imaizumi na isa iyong laban kaya mas wala umanong mangyayari sa kanila kung pare-pareho silang magpapatalo. Pero ganun pa man ay tiwala naman umano ito na makakahabol si Onoda. Malabo iyon para kay Naruko dahil wala na umano iyong lakas pero ipinaalala ni Imaizumi kung paano nangulelat noon si Onoda sa karera ng mga first year at nakita naman nila na hindi pa rin iyon sumuko. Bukod umano sa kakayahan yun sa pag-akyat ay may iba pang kakaiba kay Onoda, ang kakayahang makahabol, at doon ay napagtanto ni Naruko na tama si Imaizumi. 200 metro na lang ang natitira pero pakiramdam ni Teshima ay bibigay na ang katawan niya, hanggang sa mapansin nito na naabutan na ulit sila ni Onoda. Dahil doon ay sinabi ni Teshima na mas bilasan pa nila ni Aoyagi, habang pinayuhan naman siya nito na huwag nang tumingin sa likod dahil yung mga nasa harap ang importante. Kailangan umano nilang manalo dahil may ipinangako rin sila noon kay Tadakoro. Iyon na ang huling taon na makakasali sila sa Interhigh na kasama si Tadakoro, kaya naman sumang-ayon si Teshima na kailangan talaga nilang manalo. Para kay Imaizumi, habang papalapit ang finish line ay hindi na sila dapat makaramdam ng pagod dahil kung sino ang makakatagal sa pagpipedal ng mabilis ay iyon ang mananalo.
Iyon na ang naging simula para pasayawin ng apat ang kanilang bisikleta na siyang nagpabilis sa mga ito. Dahil napapag-iwanan na ay ginawa na rin iyon ni Onoda. Humawak ito sa lower handlebars at nagpedal pababa at doon siya nakaramdam ng lakas kaya sinabi niya na kaya niya iyon at makakahabol siya. Habang natatanaw na sila ng mga seniors nila ay nagpantay na silang 5 sa daan, kaya pala isipan sa mga ito kung sino ang mauuna sa finish line. Habang gitgitan ang laban ay inisip ni Ima Izumi na hindi iyon ang oras para sumuko siya dahil hangad niya na makapasok sa finals para talunin si Midosuji. Bawat isa ay may kanya-kanyang determinasyon na makaabot sa finish line, ngunit hindi pa man nila natatapos ang 1,000 kilometro ay nagawa ng mauna ng mga first year laban kina Teshima at Aoyagi. Gayunpaman, sinabi ni Naruko kay Onoda na hindi sila dapat magpakampante dahil sigurado ito na nakabuntot lang ang mga iyon sa kanila. Ang hindi nila alam ay pareho ng hindi kinaya ng mga binti ng dalawa kaya natamba na ang mga iyon sa daan. Pilit na tumatayo ang mga ito para sa Inter-High, lalo na at nasa harap nila si Tadakoro kaya nahihiya sila dito. Ngunit nilapitan sila ni Tadakoro at niyakap at sinabing pinatunayan na ng dalawa ang sarili nila at lumaban sa huli kaya tama na iyon, sapagkat kung pipilitin pa nila ay mas lalo lang lalala ang injury nila. Naging emosyonal ang tatlo habang sinasabi ni Tadakoro na ginawa naman ng dalawa ang lahat para makaabot sa finish line. Kinalimutan umano ng mga ito ang lamang nila para hintayin ang mga first year at labanan ang mga iyon ng sabayan, kaya sa puntong iyon pa lang ay pinahanga na siya ng dalawa kaya marapat nang magpahinga ang mga ito dahil may susunod na taon pa naman. Pagkatapos ng araw na iyon ay sinabi ni Naruko na kayang-kaya na nilang matapos ang 1,000 kilometro nang biglang dumating si Kinju. Agad na pumunta ang tatlo sa medical office upang makita sina Teshima at Aoyagi. Doon ay nagulat sila nang malaman na hindi na makakapagpatuloy ang dalawa sa kanilang training camp. Gayunpaman, tanggap na iyon ni Teshima dahil sila naman umano ang sumubok sa mga first year. Hindi maitatanggi ni Teshima na hinangaan niya sina Naruko at Ima Izumi, habang binati naman nito si Onoda dahil sa galing nito sa pag-akyat. Inamin ni Teshima na nasaktan siya nang sabihin ng kapitan nila na bubuoy nito ang team kasama ang mga first year, kaya naman hiningi nito na mangako sina Naruko at Ima Izumi para sa kanila at para sa Sohoko na maluklok sa trono sina Kapitan Kinju, dahil pag hindi iyon nagawa ng mga ito ay huwag umano ang mga iyong magpapakita kay Teshima. Kinabukasan sa ika-4 na araw ng training camp ay naging maulan ang panahon, kaya naman mapapansin na nahihirapan ang team. Gayunpaman, ang pagbibisikleta ay isang laro na para sa kahit anumang kondisyon ng panahon, at kung hindi maibibigay ng isang siklista ang 100% sa kahit anong lagay ng panahon ay matatalo ito. Pero inisip ni Kinjo na talagang sinusubok din sila ng mga first year dahil nagawa ng mga iyong talunin ng determinado at mahuhusay na second year kahit may kasiraan sa gamit ng mga iyong bisikleta. Sapat na iyon para sa kanya kaya binati niya ang mga ito. Maya-maya pa ay nakatapos na ng 1,000 kilometro sina Kinjo at Tadakoro, bagay na hindi mapaniwalaan ni Ima Izumi dahil hindi man lang umano niya naabutan ang mga iyon. Para kay Kinjo, napatunayan man ni Naruko at Ima Izumi ang kakayahan ng mga iyon, alam niya na higit pa doon ang pagdadaanan ng dalawa pagdating sa Inter-High, at maging ang training camp na iyon ay hindi sapat para malagpasan ng mga iyon ang mga pagsubok. Ang Hakone Academy na siyang kasalukuyang kampiyon ay binubuo ng 6 na aces, at kahit sino sa mga iyon ay pwedeng mag-asam ng tagumpay, pero para umanong matalo nila ang line-up na iyon ay gagawin nilang pinakamalakas na team ang grupo nila, at iyon ang siyang gugulat sa Hakone Academy. Maya-maya pa sa oras na 41 minuto pasado 2:00 ng hapon ay tinapos ni Makishima ang 1,000 kilometro, habang sina Ima Izumi naman ay mayroon pang 50 kilometro para matapos ang dapat na layo ng training camp na iyon. Si Onoda naman na nasa pinakahuli pa rin ay mapapansin na nahihirapan na dahil sa dulas ng kalsada, hanggang sa natamba na ito sa kanyang bike. Gayunpaman, muli itong bumangon at pumadyak, ngunit sa muling pagbagsak niya ay tuluyan ng nasira ang pedal ng bisikleta niya. Sinubukan niya iyong ayusin hanggang sa madaanan siya doon nina Ima Izumi at Naruko na nagsabing hihintayin siya ng mga iyon sa finish line. Naisip ni Onoda na itulak na lang ang kanyang bisikleta tuwing paahon at napansin ni Kinjo na bumagal ang takbo niya. Habang itinutulak muli ni Onoda ang kanyang bisikleta ay bigla niyang nakasalubong si Teshima. Napansin nito na nasira ang pedal niya pero bago siya tulungan ni Teshima sa pag-aayos niyon ay ibinigay muna nito ang isang pares ng sapatos na deck cleats. Habang inaayos ang pedal ay ipinaliwanag ni Teshima ang kagamitan ng sapatos na iyon. Hindi na iyon dadulas pa sa pedal at hindi na rin matatanggal basta, at kapag itinulak ni Onoda ang metal cleats na nasa ilalim ng sapatos ay maglo-lock iyon sa tamang lugar. Hindi nagtagal ay pinasakay na muli ni Teshima si Onoda sa bisikleta, at doon nito naramdaman na gumaan ang pedal niya. Sa kabila ng maraming pagsubok ay nagawang matapos ni Onoda ang 1,000 kilometro bago pa man matapos ang ibinigay na oras ni Kinjo, kaya natuwa ng husto sina Naruko para dito.